Father Mike. So, depende pala sa area kung saan na medyo mura o hindi. Pero kung let's say naman, ang tao mahirap, kaya lang talaga hindi na niya makayanan yung kanya marriage life. Tapos nagsabi sa inyo, hindi namin kaya bayaran. Okay lang naman yun, di ba? Depende naman yan. Kung halimbawa mahirap, no? Pag lumapit sa amin, unang-unang tatanungin namin, magkano ba ang kaya? Okay? Kung doon sa total amount, magkano ba ang kaya mo doon? Ngayon, kung talagang walang-wala, pwede naman po dyan ang gratis et amore. Kailangan lang namin dyan yung endorsement ng parish priest, magpapatotoo na talagang itong taong ito ay talagang walang-wala. Ganyan. Ngayon, yung paggagawa ng decision, how difficult it is. You can destroy a family kung nagkamali kayo ng decision, di ba? Opo. So, dito naman, ang desisyon ay magbabase talaga doon sa mga nakita na evidences, mga sinabi sa korte, sa tribunal. At kung itong mga sinabing ito ay magpapatunay na talagang yung kasal na ginanap ay walang bisa from the very start. Pag yun napatunayan, madali ang paggawa ng desisyon, i-substantiate mo lang, gagamit lang ng mga ano sa code, no? Tapos ipapaliwanag mo kung bakit ito ay dapat ipawalang visa dahil doon sa mga narinig namin. So, nagdadasal ka rin siguro, Of course, because Judge Ponens, kasi said you make the decision. So, sa tulong din ng Espiritu Santo, no, for you to have a clearer mind, di ba? Kasi, alam mo, ang responsibility mo dito, napakabigat. Dinadala ko yan sa adoration ko. Daladala ko yan kapag meron akong isang major na hawak na kaso. Dinadasalan ko yan. Hinihingi ko ang tulong ng banal na Espiritu. Tulungan ako sa paggawa ng desisyon kasi alam ko na itong desisyon na ito ay isang major doon sa mag-asawang lumapit sa simbahan at ibibigay naman ng simbahan ang nararapat. Napakaganda talagang sharing mo, Father Mike. So, any message to the televiewers? Siguro ang masasabi ko lang, ako ang inahiyan ko yung ating mga televiewers. Sa pagpapakasal po, ito ay bukasyon. Isipin nyo mabuti, pagdesisyonan nyo ng mabuti, huwag kayong padalos-dalos, huwag kayong pabigla-bigla. Huwag nyo pilitin kung hindi kayo para sa bukasyon na yan. Merong ibang bukasyon sa simbahan. Itong pag-aasawa ay isa lamang dyan. Kaya sana kung kayo ay sigurado na at alam niyo, kumbinsido kayo, kilala nyo ang isa't isa, at alam nyo na itong bukasyon ng pag-aasawa ay para sa inyo, then go ahead. Alam nyo, totoo po sinasabi at sinishare ni Father Mike Garcia, talaga po, hindi madali ang pag-aasawa. Filing for annulment, divorce, or nullity of your case, alam mo, hindi lang kayo mahihirapan, even ang simbahan nagsasuffer din because sila hindi madaling gumawa ng decision. Always remember, the church has no right, to declare a valid marriage to be invalid unless may mga reason na talaga may grounds na karapat-dapat na since the beginning, hindi pala valid. At tangi lang raw, pwede mag-dissolve na marriage ang Diyos lamang. If we can endure the marriage, anyway, lumilipas ang panahon. Kung ngayon di kayo masaya, magdasal po tayo, pumunta po kayo sa Espiritu Santo, magdasal po kayo doon, call for peace, di ba? Kasi parang hangin yan, dadaan po tayo lahat sa proseso na yan. Pero kung kaya natin, matatag pong ating pananampalataya dito, mararamdaman nyo yung hinihiling nyo mabibigay sa inyo. Sana nagustuhan po ninyo yung episode namin hanggang sa muli dito po sa programa ng Power Tonight with Elvira.